Magandang hapon po, GCF family. Nais ko lang po muna ipakilala ang sarili ko. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Mikey Susmeña. At nais ko lang po din sabihin na naranasan ko na rin po yung habag ng Diyos. Sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, ako ay naligtas at binalik niya sa ministeryo. At sa ngayon, tinatapos ko po ang aking Masters of Divinity sa Grace School of Theology. Ako po ang bunsong anak ni na Pastor Mark and Susan Susmeña, ang church planters natin sa GCF Dubai. Kasama po ni Pastor Mark Del Rosario, pinapastor po namin ang youth ministry ng iglesia natin. Kasama po dyan ang ating mga high school students, lalong-lalo na yung mga taga GCF ICS, hello, pati na rin po yung mga college students natin. Nais ko lang din po ipaalala na patuloy po ang registration para sa high school camp na gaganapin sa May 29 to 31. Ito po ay isang magiging life-changing, out-of-town experience. Kaya naman po, ninanais po naming makita ang mga high school students doon. Mga kapatid, speaking of life-changing, out-of-town experiences, simula ngayong araw po ay aaralin natin ang isa sa mga pinakadakilang halimbawa nito sa salita ng Diyos. Sisimulan po natin ang sermon series on Our God of Relentless Grace mula sa aklat ni Jonas. Bilang isang panimula, let me submit to you po isang idea. Isa sa mga hindi nating namamalayan na paraan ng pag-agaw sa paghahari ng Diyos sa ating buhay ay sa tuwing idinidikta natin sa Kanya kung sino ang nararapat na makatanggap ng Kanyang habag. Maski ninanais natin ang habag ng Diyos sa ating mga minamahal sa buhay at sa mga the ones who share yung mga values po natin, aminin po natin, minsan, we approach God's compassion by our standards. Kung hindi po kayo naniniwala, out of cliquishness, mas naging mabait po ba kayo sa inyong ka-growth group kaysa sa ibang church member na iniiwasan niyo po? Out of resentment, were you quicker to defend yung nanay niyo dahil siya po yung breadwinner ng family niyo kaysa sa tatay niyo na sa tingin niyo po iniwan po kayo? Out of productivity, mas ginusto niyo po ba ang success ng groupmate mo sa school o teammate mo sa trabaho na mas may ambag sa project nyo kaysa sa pabigat? Kahit po ako, at tayo po for a variety of reasons, ay minsan ninanais natin ang habag ng Diyos para sa mga taong tingin natin deserve nila at tinatanggihan natin ang habag ng Diyos para sa mga taong tingin natin di nila deserve. Mga kaibigan, hindi pa po tapos ang unang quarter ng 2026 at ang bansa natin ay nasa state of emergency na. May mga pasabog po halfway across the world that threaten yung buhay ng mga minamahal natin, and halfway across the city ay ating mga PUV drivers na hindi na po alam kung paano sila makakakita dahil sa price hike ng fuel. Lahat po tayo ay nangangailangan ng grasya at ng habag. Kaya naman po, sa mundo natin na laganap ang digmaan at pagiging makasarili, ating pag-aralan ang aklat ni Jonas sa mga susunod na linggo upang muli nating matuklasan ang walang humpay na biyayang nagmumula sa Diyos. Medyo kakaiba po yung approach natin as we begin yung sermon series natin. Dahil ang focus natin ngayong hapon na to ay ang konteksto at ang kabuuang kaganapan ng Jonas. Ito po yung tinatawag nating pre-work. Gagawin po natin ito upang mas maging enriching ang study natin sa series na to at para mas equip po tayo to squeeze out the most out of yung book of Jonah. Sa ating pagtalakay ng konteksto at kabuuang kaganapan ng Jonas, matututunan natin na ang dakilang habag ng Diyos ay nag-aanyaya sa sangkatauhan na manampalataya sa Kanya, magsisi sa kanilang kasamaan, at maligtas mula sa kaparusahan. Sa madaling salita, our God of relentless grace, ang habag niya
ay para po sa lahat. Manalangin po tayo to seek His wisdom. Panginoon, thank you so much na kami po ay nandito to study your word. We pray, Panginoon, na lahat ng mga matututunan namin ay hindi lang manatili sa aming mga minds, Panginoon, kundi, Panginoon, you would use the things that we will learn para na rin po sa transformation ng aming mga buhay, para rin po sa transformation ng aming mga komunidad, dito po sa Ortigas, pati na rin po sa aming Oikos, at para na rin po, Panginoon, para sa Pilipinas. We pray, God, that through the Holy Spirit, kayo po ang kumausap sa amin. We ask God for your wisdom and your guidance. In Jesus' name. Amen. Baka iniisip niyo po, mga kapatid, bakit nagbasa tayo ng passage sa Matthew kanina kahit naaaralin natin ang Jonas? Intentional po yun, sapagkat we want to strike a point and lay a foundation para sa gagawin natin ngayong hapon ito. Huwag po magkamali. Si Jesus Christ not only referenced si Jonas sa New Testament, pero ang pagkasabi niya indicates na para kay Jesus Christ, totoo ang kwento ni Jonas at mahalaga siya sa salita natin or sa salita niya. Kung hindi po natin tatanggapin ang katotohanan ng aklat ni Jonas, para na rin po sinasabi natin na sinungaling si Jesus. At alam naman po natin na si Jesucristo ay ang author of truth. Kaya po, pagtiwalaan natin ang perspektibo ni Jesus sa aklat ni Jonas. Ngayon, kung kayo po ay hindi pa po pamilyar sa kwento ni Jonas, ito po ay isang buod. Tinawag ng Diyos ang propetang si Jonas na magpropesiya sa Nineveh. Ang problema po ay sinubukan niyang lumihis sa presensya ng Panginoon at lumayag patungong Tarsis. Habang patungo siya roon, nagpadala ang Diyos ng bagyo at hinagis si Jonas ng mga marino upang pumayapa ang dagat. Nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda. At sa loob ng tiyan ng isda, siya ay sumuko sa Panginoon. Niluwa siya at pumunta na sa Nineveh para magpropesiya. Naniwala po ang Nineveh sa Diyos at nagsisi. Pero nagalit si Jonas dahil ito ang hindi niya gustong mangyari. Nagwakas ang kwento sa pamamagitan ng isang exchange mula kina Jonas at si Yahweh. At ipinaliwanag ni Yahweh na malaya siyang magkaroon ng awa sa kahit sinong tao. Yun po ay isang buod. Itong mga susunod na linggo, susuriin natin ang kwento ng mabagal. Sa ngayon po, ngayong hapon na ito, ang kailangan natin alamin ay itong kwentong tinutukoy ni Jesucristo. Kaya naman, babasahin natin ang mga sinabi ni Kristo at sa mga katanungan tungkol kay Jonas na lilitaw, ay siyang sasagutin po natin. Punta na po tayo sa ating first point, ang konteksto ng aklat ni Jonas. Ito po ay ang pagiging hari ng Diyos sa kasaysayan. Basahin ko po ang verses 38 to 39. Then some of the scribes and Pharisees answered him, si Jesus, saying, "Teacher, we wish to see a sign from you." But he answered them, "An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah." Ngayon po, para same page po tayo ukol sa passage na ito, alalahanin natin na naghahanap yung mga religious leaders ng palatandaan mula kay Jesus. Bagaman, nagpapakita noon si Jesus ng mga palatandaan na way maniwala sa kanya ang mga tao, ni-request ito ng mga scribes and Pharisees para hulihin siya. Kaya naman, sinabi ni Jesus na walang ipapakitang palatandaan sa kanilang henerasyon o ang grupo nilang mga Hudyo na hindi naniniwala bukod sa himala ng propetang Jonas. Kaya naman po, tanungin natin, ano po ang pag-unawa ng mga Hudyo tungkol kay Jonas? Sasagutin natin ito by looking at yung pagiging makasaysayan ng aklat
ni Jonas at ang kasaysayan ng mga bansa noong panahon ni Jonas. Una po, ang pagiging makasaysayan ng aklat ni Jonas. Mga kapatid, ang kwentong ito ay makatotohanan at makasaysayan, kaya't ito'y nararapat na kasama sa ating kanon. Bagaman, not without criticism. Habang may mga iba na china-challenge ang authorship at ang pagiging legitimate ng kwento ni Jonas, ang paniniwalaan po natin ay ang conservative scholarship at tradisyon na sinasabi na si Jonas ay ang taong nagsulat ng itong kwentong mapagturo at propetiko. Ngayon mga kapatid, nakaintriga dapat po yun para sa atin. Dahil ibig sabihin nito na inulat ni Jonas ang kanyang sariling mga pagkakamali at kung paano niya tinanggap ang habag ng Diyos. Tanong lang po, ilan po sa atin ngayon ay handang umamin sa lahat ng kanyang pinakamababang punto sa buhay? Subalit, ginagamit ng Diyos ang mga nakakahiyang kwento ng mga santo para lumaganap yung mensahe niya ng biyaya. Tanungin niyo lang po yung mga apostol. Hindi ba napakadakila ng ating Panginoon na kaya niya pa rin gamitin ang ating mga pagkukulang para sa kanyang mga wastong ninanais? Ngayon mga kapatid, kung tatanggapin natin ang first-hand account ni Jonas, mas maiintindihan din po natin kung kailan isinulat itong teksto na ito at kung kanino po siya isinulat. Ang paniniwalaan natin ay ang petsang 8th century BC, pero bago yung exile sa kamay ng mga taga-Assyria noong 722 BC. Magkasundo po ito sa ebidensya na ang mga contemporary na propeta ni Jonas ay sina Amos at Hosea. Ngayon, tatalakayin natin maya-maya kung bakit mahalaga po iyon, pero ang ini-establish lang po muna natin sa puntong ito ay ang kwento po ni Jonas ay para po noon sa mga Hudyo sa Northern Kingdom ng Israel na may inaabangang propesiya na sila'y i-exile sa Assyria. Sa madaling salita, ang mensahe ng Diyos ng kanyang habag was for a people living in enmity with another group of people. Mga kapatid, hindi po natin maitutuloy ang pag-aaral natin ngayong hapon na ito kung hindi po muna natin tatanggapin with amazement na nilagay ng Diyos ang Jonas sa ating mga Biblia for a purpose. Ang sabi po ni Dr. George L. Robinson, the author of the book of Jonah strikes the high watermark of Old Testament theology. In large-heartedness, in love of mankind, and in the appreciation of the character of God, this little book stands preeminent as the noblest, broadest, and most Christian of all Old Testament literature. Mga kapatid, ang series po natin ngayon sa mga susunod na linggo ay magiging humbling, rebuking, at challenging. Dahil alam na natin ang pagiging makasaysayan ng aklat, aralin naman po natin ang kasaysayan ng mga tao sa kwento ni Jonas. Ang kasaysayan ng mga bansa po. Napakahalaga na kinilala muna natin ang mga kausap ni Jonas sa aklat na to dahil may contrast po sa kwento. Habang po umuunlad ang Israel, ang inaabangang mananakop na bayan ng Assyria ay naghihirap. Banggitin ko na rin po ngayon na ang Nineveh, yung malaking lungsod na pupuntahan dapat ni Jonas, ay nasa Assyria. In fact, matapos po yung kwento ni Jonas, ay ginawa ni Sennacherib, yung hari ng Assyria, ang Nineveh bilang ang kabisera ng bansa nila. Kaya naman po, kung nais natin i-maximize ang pag-aaral natin tungkol sa isang propeta mula sa Israel na may mensahe sa magiging kabisera ng Assyria, edi kailangan naman po natin kilalanin ng onte yung mga bansa noong panahon nila. Ngayon po, sa Old Testament interpretation, sapat na po para maintindihan natin ang konteksto ng panahon na iyon ay alamin natin ang general time period.
Kaya po, mabuti na lang. Alam po natin kung kailan naganap yung kwento ni Jonas dahil binanggit din si Jonas sa ibang parte ng Scripture. Para po mas maintindihan natin ang kalagayan ng Israel nung panahon niya, basahin ko lang po muna ang 2 Kings chapter 14, verses 23 to 27. Ito po ang sabi. In the 15th year of Amaziah, the son of Joash, king of Judah, Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, began to reign in Samaria, and he reigned 41 years. And he did what was evil in the sight of the Lord. He did not depart from all the sins of Jeroboam, the son of Nebat, which he made Israel to sin. He restored the border of Israel from Lebo-Hamath as far as the sea of the Arabah, according to the word of the Lord, the God of Israel, which he spoke by his servant Jonah, the son of Amittai, the prophet who was from Gath-Hepher. For the Lord saw that the affliction of Israel was very bitter, for there was none left, bond or free, and there was none to help Israel. But the Lord had not said that he would blot out the name of Israel from under heaven. So he saved them by the hand of Jeroboam, the son of Joash. Ang makukuha po natin sa pagbasa na ito ay na ang Israel, bagaman gumagawa ng mga bagay na di kalugod-lugod kay Yahweh, ay nakaranas ng kanyang biyaya sapagkat lumawak ang kanilang mga border. Alam po natin, dahil sa mga digmaan na gaganap ngayon, kung gaano po kahalaga ang mga border, hindi po ba? In short, umunlad po yung Israel. Ito po ang kanilang golden age of prosperity. At sa gitna na ito, ay si Jonas, ang anak ni Amittai, ang propetang taga Gath-Hepher, ang namesake ng aklat na aaralin natin. Subalit, ang malalaman natin mula sa mga contemporary ni Jonas na sina Amos at Hosea na binanggit na po natin kanina ay ang paparating na propesiya tungkol sa pagsasakop ng Assyria. Ang sabi po sa Amos 5:27, "And I will send you into exile beyond Damascus, says the Lord, whose name is the God of hosts." Sabi naman sa Hosea 10:6, "The thing itself shall be carried to Assyria as tribute to the great king. Ephraim shall be put to shame, and Israel shall be ashamed of his idol." Isa pong paalala, hindi dapat natin akalain na ang pag-uunlad ng Israel sa panahon na iyon ay isa pong divine affirmation ng kanilang kasamaan. Alam po natin na paparusahan sila ng Diyos dahil sa kanilang mga kasalanan. I-exile po sila. Kaya naman po, para po sa atin, tuwing may nakikita po tayong mga bansa at mga politician na corrupt, na parang sila'y umuunlad sa buhay na ito, mga kagrupo o katrabaho natin, na nandadaya na lang po, huwag po tayong mainggit. Hindi sila hahayaan na lang ng Diyos ayon sa kanyang hustisya. Kapag binalikan natin po ang konteksto ng Jonas, maaari natin makita mula sa salita ng Diyos na mayroon pong level of discomfort ang mga Hudyo para sa mga dayuhan na ito. Alam niyo po, tayo bilang mga Pilipino, nakaka-relate po tayo sa konteksto na ito. Tayo po kasi ay mga relational people. At kitang-kita natin ang malalim nating habag sa ating core value ng kapwa. Yung kapwa po, this is how we as Filipinos identify ourselves in others. Pero po, tuwing inaabuso natin ang ating pagiging relational, ano po nangyayari? Nagkakaroon po tayo ng preferential treatment para sa mga taong tinuturing natin na hindi naman kasama sa grupo natin. Nung muli po natin binuhay yung college ministry ngayong taon na ito, may nakilala po akong estudyante na nag-aaral sa isa sa mga Big Four universities. Tinanong ko po sa kanya, isang freshman, kung ano sa tingin niya ang struggle ng campus niya. Ang sagot niya po ay napansin niya mayroon pong divide sa campus niya.
Mula sa mga napapansin niyang mayayaman na mga estudyante, nakilala niyang nag-aaral lang naman sa universidad na iyon para mas lalong yumaman pa, versus yung mga estudyanteng mahihirap at naging mga scholar fighting for their place sa paaralan nila. Pati po yung mga kabataan natin, namumulat na po sila sa struggle natin bilang mga Filipino of having this bias towards people na sa tingin natin hindi naman po part ng group natin. At tuwing kilalanin po natin ang mga taga-Assyria, hindi po sapat na sabihin lamang natin na medyo iba lang ang mga taga-Nineveh mula sa mga Hudyo. Dahil tuwing kilalanin po natin sila, mas malalim pa pala ang kanilang discomfort. Yung mga taga-Assyria po, yung mga Ninevites, sila po ay mabangis, mapandigma, vicious, bloodthirsty sa kanilang mga kalaban. Ang mga taga-Nineveh po ay mga mangkukulam, practitioners of the occult and sexual immorality. Pero, ironically po, ang mga border ng Assyria noong panahon ni Jonas ay lumiliit. They were being pushed south dahil sa isang deadly alliance mula sa mga taga-Urartu, taga-Manay at taga-Maday. Alam niyo po ba, 100 miles na lang po ang distansya nila mula sa Nineveh. Kaya po ang mga Ninevites sa kwento ni Jonas, inaabangan na lang din po nila ang kanilang lumalapit na pagkawasak. Mga kapatid, kung kayo po si Jonas o di kaya isang Israelite, ang huli niyo pong iisipin ay ang kaligtasan ng mga taga-Assyria. Kayo po siguro ay nagsasaya dahil sa golden age niyo of peace and of prosperity. Sa pagiging isang hypocrite, kayo po siguro ay nagagalak. Nagagalak po kayo dahil sa habag ng Diyos sa inyong bansa, kahit na kayo ay gumagawa ng mga bagay na di kalugod-lugod kay Yahweh. At nagagalak din po kayo dahil iwawasak ng Diyos ang bansa na itong pinropesiya na siyang sasakop sa inyo. Sa konteksto po natin, hindi ba kayo medyo magagalak sa pagbagsak ng isang bansa na nangaagaw ng lupa sa iba? Hindi po ba magiging masaya tayo sa sineman o sa totoong buhay tuwing ang kontrabida ay natatalo? Tuwing nahuhuli ang nambubuli? Tuwing ang ayaw po nating boss sa trabaho ay pinakawalan? Bigla na lang hindi na lang pala tungkol sa fear at faithlessness ang ginawa ni Jonas sa aklat. Pero ngayon ay mayroon na rin pong layers of preserving ang sariling bayan at napakalalim na sama ng loob para sa kanyang mga kalaban. Bilang isang Pilipino po, nai-imagine niyo po ba yung hiya ni Jonas? Ang matinding pag-iiwas sa pinapagawa sa kanya dahil ayaw niyang madisrupt ang political ideology ng kanyang bansa? Alam po natin, bilang Pilipinas, ang itsura ng foreign oppression, hindi po ba? Ang sinasabi ko lang naman po, tayo po ay nakaka-relate sa propetang ito. Kaya naman po, tara, kilalanin na po natin si Jonas. Ito po ang second point natin, ang katangian ni propetang Jonas. Makikita po natin dito ang pagtutuwid ng Diyos sa kahangalan. Basahin ko po ang verse 40. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Ipinaliwanag ni Jesus, kung babalikan po natin yung teksto, sa mga religious leaders na ano po talaga yung itong tinutukoy niyang himala ni Jonas. Ang 3 days and 3 nights experience ni Jonas sa tiyan ng dambuhalang isda ay tumuturo sa 3 days and 3 nights experience ni Jesus sa ilalim ng lupa. Kaya naman po, mahalaga na kilalanin muna natin kung sino po itong Jonas na ito. At paano po siya napunta sa tiyan ng isang dambuhalang isda. Intindihan natin ang kahangalan ng kaniyang pagtakas mula sa presensya ng Panginoon at
Paano siya sumuko sa loob ng tiyan ng dambuhalang isda? Una po, ang kahangalan ng kanyang pagtakas. Makikita po natin ang katangian ni Jonas, ang kanyang kahangalan or sa English, his silliness. Sapagkat sinubukan ni Jonas na lumihis sa presensya ng Diyos. Ngayon, bago po natin ituloy ang pag-aaral natin, ipapaliwanag ko lang po muna na intentional po yung salitang silly na ginagamit natin ngayong hapon na ito sa pag-describe natin sa katangian ni Jonas. Dahil, iyon po ang mismong ibig sabihin ng pangalan ni Jonas. Ang ibig sabihin po ng Jonas ay silly. Subalit, hindi lang po ang kahangalan ni Jonas ang focus ng mga Hudyong nagbabasa ng kwentong ito. Sapagkat, ang ibig sabihin din po ng pangalan ni Jonas ay kalapati or dove. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang kalapati ay isa sa mga sumisimbolo sa Israel? On the one hand, ina-associate natin ang mga kalapati sa Biblia sa kapayapaan. And certainly naman po, may kapayapaan sa mensahe ni Jonas para sa mga taga-Nineveh. Datapwat, may intindihan din ng mga Hudyo na ang kahangalan ni Jonas ay tumutukoy rin sa kahangalan ng bansa nila. Kung iniisip niyo po kung paano po silly si Jonas, kung paano po siya silly tulad ng isang ibon, ito po yung isang halimbawa. Halimbawa po, naglalakad po kayo sa kalsada. Nasa BGC po kayo or di kaya nandito sa Emerald. At may nakita po kayong napakagandang ibon. And gusto niyo po i-admire yung ibon na yon. Ang unang reaction niyo po ba ay tatakbo kayo at lalapitan niyo yung ibon na yon? Hindi po, no? Bakit po? Dahil baka magulat lang yung ibon na yon at lumipad. At mga kapatid, ang paglipad ng kalapati ay para na rin nakikita natin sa kwento na ito. Sinubukan ni Jonas na lumihis sa presensya ng kanyang haring Diyos. Pinapaalala po ni David sa atin sa Psalm 139 verse 7, "Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence?" Mga kapatid, there is no fleeing yung omnipresence ng Panginoon. Tinanong ni Yahweh sa Jeremiah 23:24, "Can a man hide himself in secret places so that I cannot see him, declares the Lord? Do I not fill heaven and earth, declares the Lord?" Wala pong makakapagtago sa kanya. Kaya napakasili po yung ginawa ni Jonas. Alam na po dapat ito ni Jonas. At mga kapatid, alam na rin po dapat natin ito. Tuwing tayo po ay lumilihis mula sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid, hindi man tayo nagbo-book ng isang barko papuntang Tarsis, pero maraming beses din tayong lumilihis. Halimbawa po, tuwing nasasaktan po tayo ng isang church member, isang paraan kung paano tayo lumilihis mula sa utos ng Diyos na mag-rebuke, mag-confront, mag-forgive ay sinasabi na lang natin sa sarili natin na hindi naman tayo ganun nasaktan or tayo na lang yung mag-a-adjust. Kapag kinausap tayo ng Panginoon na i-share ang gospel sa ating mga empleyado, lumilihis tayo tuwing sinasabi na lang natin sa sarili natin na mayroon kasi tayong workplace boundaries, hindi po yun pwede. At siguro naman, may gagamitin naman yung Diyos na ibang mag-share ng gospel sa kanila. Pero mga kaibigan, kung nasa atin po si God the Holy Spirit dahil naniniwala po tayo kay Hesukristo, hindi po tayo makakatakas sa presensya ng Panginoon. Sa halip, para kay Jonas, mas malala pa nga ang silliness niya kapag alam nyo ang pag-unawa ng mga tao noon sa ancient Near East sa mga Diyos-Diyosan nila. Ang mga mandaragat po na kinuha ni Jonas patungong Tarsis ay tiyak na Phoenician. At yung mga Phoenician po, sila po ay yung mga sanay na sailors noon. At ang Phoenicia po ay ang center ng Baal worship.
At kilala rin po natin si Baal dahil siya rin po ang naging idol sa Israel sa kanilang kasaysayan. Si Baal po, siya ang God of the sky nila, ng mga Phoenician. Yung Israel, alam po natin, well-established, ang Diyos nila ay si Yahweh. Ito rin nga po yung sinabi ni Jonah sa Jonah chapter 1 verse 9. Sabi niya, I am a Hebrew, and I fear the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Ngayon po, ang titulo na yan, God of heaven, ay hindi po throwaway. Hindi lang po baliwala. Dahil ginagamit po yung titulo na yan sa Old Testament para sabihin na si Yahweh ang pinakamataas na Diyos. So mga kapatid, ito po yung talagang sili dito. Hindi lang sinabi ni Jonas na mas mataas pa ang Diyos niya kaysa sa Diyos nila, pero sinubukan niyang lumihis sa presensya ng Diyos na itong lumikha ng dagat gamit ang isang barko. Hindi ba napakasili nun? And mga kapatid, hindi po ito yung kahangalan natin tuwing baliktad po yung nasuot nating t-shirt or sabag pa tayo sa umaga, imbis na toothpaste nilagay natin, facial cream yung ginamit natin pang sipilyo. Hindi po yun yung kahangalan na tinutukoy natin sa kwento na ito. Dahil ang kahangalan ni Jonas ay puno ng stubbornness at futility. Pero, mga kapatid, ang mabuting balita para kay Jonas at para rin po sa atin ay kahit nasabihin natin na silly siya, hindi pa tapos yung Panginoon sa kanya. Dinala siya ng Diyos sa punto ng pagsusuko sa loob ng tiyan na isda. Ito po ang pagsuko niya sa loob ng tiyan ng isda. Kakaiba po yung chapter 2 ng Jonas dahil may break po sa narrative structure ng aklat. At kuhang-kuha po kasi ng poetry ang hindi kayang ipahayag lamang ng prose. Sa kanyang awit, nanumbalik ang puso ni Jonas sa Panginoon. Ngayon, alam ko po, iilan po sa atin ay may tanong tungkol sa kwento ni Jonas for the longest time. Ito po isang tanong na naging basehan para sa maraming mga kritik sa kanilang pagtanggi sa Jonas bilang isang totoo at makasaysayan na kwento. Ito po yung tanong, Pastor, ano po ba talaga yung itong isda na siyang nilamon si Jonas? What kind of fish are we talking about? Mga kapatid, ang salita po sa Hebreo for fish ay isang general term para sa mga hayop na nakatira sa dagat. Maaari po siyang balyena at ito yung conclusion ng maraming mga theologian sa kasaysayan o di kaya mismo isang higanteng isda. Ang gusto ko lang po sabihin dyan, mayroon pong room for uncertainty dahil ayon sa pagsulat ni Jonas, hindi niya kailangan itong ipaliwanag. Isipin po natin mga kapatid, kung kayo po ay nilamon ng isang isda at ilang araw kayo nasa tiyan ng isda at kayo po ay niluwa ng isda na yon, ang unang reaksyon niyo po ba ay, what kind of fish was that? I have to write that down. Hindi po naman siguro, no? Ang unang reaksyon niyo po siguro ay kakapain niyo muna yung buhangin. Hindi po ba? Kaya naman po, anuman po ang paniniwalaan niyo tungkol sa uri ng isda, ang nais ko lang po sabihin ay ito. Ang pinakamapaghimala na nangyari po sa kwento ay hindi na may isang taong naligtas mula sa tiyan ng isda, kundi na daan-daang libo na mga makasalanan ay iniligtas ng Diyos. Hindi po natin kailangan mag-speculate pa tungkol sa uri ng isda dahil ang pinaparating ng salita ng Diyos ay na siya ang nag-utos ng isda na lamunin si Jonas at iluwa siya. Furthermore, ang gusto ng salita ng Diyos na pagnilayan natin ay kung paano iniligtas ni Yahweh si Jonas. Kinanta ni Jonas sa Jonah chapter 2 verse 2, I called out to the Lord out of my distress and He answered me.
Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. Ngayon mga kapatid, focus po on that verse. Binasa po natin ang verse na ito dahil ang Sheol po ay hindi ang pangalan ng isda. Okay? Ang Sheol po, sa paningin ng mga Hudyo, ay ang daigdig ng mga patay. At bukod po doon, mayroon po tayong anthropological lens ukol sa perspektibo ng ancient Near East sa karagatan. Sa mata po nila, ang dagat ay ang embodiment of chaotic forces na hindi kayang makontrol ng tao. Itong awit ni Jonas na metaphorically tungkol sa kanyang muling pagkabuhay ay gagamitin ni Jesus centuries later para sa sarili niya. Ganito po, poetically, muling nabuhay si Jonas matapos ang 3 araw para magdala ng mensahe ng salvation. Pero si Jesus Christ, physically, muling nabuhay si Jesus matapos ang 3 araw upang mapatunayan niya ang kaniyang mensahe ng salvation. Iyon po ang pinnacle ng habag ng Diyos para sa lahat. At ito po ang habag na mas pag-aaralan natin sa third and final point po natin. Ito po yun. Ang kagandahang loob ng Diyos ni Jonas. Ang makikita po natin dito ay ang pagpapala ng Diyos sa sangkatauhan. Ito po ang sabi ng verse 41, kung babalikan po natin yung sinabi ni Jesus Christ. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here. Ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga kritik na paparusahan ang kanilang henerasyon na masama at taksil. Habang ang mga paganong taga-Nineveh ay nagsisi dahil sa mensahe ni Jonas, ang mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus Christ ay hindi nagsisi. Kaya sila po ay paparusahan ni Jesus Christ. Yun po yung sinabi ni Jesus. Kaya naman po, kung ito po yung nangyari, ikabubuti natin na alamin pa ang utos ng Diyos na tagapagligtas ng mga Hudyo at Hentil. Ano ba talaga yung utos niya kay Jonas to call out sin? Tignan po natin ang propetang hinabol ng Diyos at ang mga paganong kinahabagan ng Diyos. Una po, ang propetang hinabol ng Diyos. Kung pipiliin po natin kung saan magsisimula ang pag-unawa natin tungkol sa habag ng Diyos para sa lahat, hindi na po natin kailangan lumayo pa mula sa propeta. Sinagip at tinuwid ng Diyos si Jonas. Gaya ng sinabi natin kanina, naranasan na niya ang habag ng Diyos in a national sense. Lingkod siya ng Diyos sa gitna ng pinakamaunlad na panahon sa Israel. Sinabi niya nga sa dulo ng kwento, kahit na mula sa pagtatampo, ang alam ng lahat ng mga Hudyo. Ang sabi niya sa Jonah chapter 4 verse 2, For I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Gayon din, punong-puno po ang kwento sa mga personal na karanasan ni Jonas ng habag ng Diyos. Isa sa mga ito ay mula pa naman sa mga paganong mandaragat na minention na po natin kanina. Dahil kahit inutusan sila ni Jonas na ihagis siya sa dagat, sa Jonah chapter 1 verse 12, sa susunod po na verse, sa verse 13, sinikap nila gayon paman na itabi yung barko. Saka na lang po nila hinagis si Jonas sa dagat noong wala na silang magawa at noong nanalangin sila kay Yahweh para sa kanyang awa. In other words po, last resort yung paghagis nila kay Jonas. They tried to save him pa. At nung lumulubog na si Jonas, ayon sa nakita natin kanina, niligtas ng Diyos si Jonas sa pamamagitan ng isang dambuhalang isda. Mga kapatid, wala pong obligasyon si Yahweh na muling gamitin si Jonas matapos ang kanyang disobedience. Subalit siya'y isang Diyos of second chances.
Siya'y isang Diyos na hinahabol ang lahat ng mga itinakda niya para sa kanyang plano. Pampatibay loob po ito sa ating lahat na kaya pa rin tayong gamitin ng Panginoon kahit na tayo ay pumalpak. Ang katapusan ng kwento, masasabi ko po, ay isa sa mga pinakakakaibang halimbawa ng habag ng Diyos para kay Jonas. Sa dulo po kasi ng Jonah, lubos na po kasi yung galit ni Jonas dahil sa habag ng Diyos para sa Nineveh na sinabi niya nga sa Panginoon na mas mabuti na lang napatayin siya. Ano po yung tugon ng Panginoon? Ang tugon ng Diyos ay pinatubo niya ang isang halaman sa Jonah chapter 4 verse 6 upang hindi mainitan si Jonah sa terik na araw. Kinausap niya pa si Jonas tungkol sa kanyang karapatan na maawa sa Nineveh. Alam niyo po, sa kulturang Pinoy po natin, masasabi natin na nagtampo si Jonas. Hindi po ba? Sa Filipino psychology po, ang pagtatampo, ito po ang inis na nararamdaman natin tuwing hindi natin nakukuha ang gusto natin mula sa minamahal po natin. Alam niyo po ba na ang pagtatampo ay nangyayari lang kapag close po kayo? Kaya naman po, make no mistake mga kapatid. Si Jonas ay isang tunay na propeta ni Yahweh. Close po sila. Kilala niya si Yahweh. Pero parang tayo lang po, kailangan niya pa rin mag-grow. Kailangan niya rin po mag-mature. Isa pong insight. Nakikita niyo po ba na hindi porket mayroon kang outward obedience, ay mayroon kang inward maturity? Sumuko nga si Jonas, tinanggap niya nga ang utos ng Diyos, sumunod naman po siya. Kaya lang mga kapatid, kung ang habol lang ng Panginoon is to get the job done, edi hanggang chapter 3 na lang po yung Jonah. Ang ipinapakita ng kwento ay hindi lamang habol ng Diyos ang pagsisisi ng Nineveh, pero pati ang pagsisisi ni Jonas. And by extension, pati ang pagsisisi ng Israel. Kung hindi po natin maunawaan kung gaano kahalaga sa Panginoon ang ating inward renewal, alam niyo po yung baka mangyari sa GCF? Baka po maging performative church na lang po tayo. Ano po ibig sabihin nun? Alam niyo po, kaya nating alamin ang lahat ng doktrina, bigkasin ang lahat ng mga creed at confession, kabisaduhin ang lahat ng mga Bible verse. Kaya natin magbigay ng napakalaking offering, umawit ng pinakamagandang worship music. Kaya natin bumuo ng lahat ng mga growth group, magtayo ng lahat ng mga iglesia. Pero hindi lang po ang outward obedience ang habol ng Panginoon. Ang habol niya rin po ang mga puso natin. Dahil po sa kanyang kagandahang loob, habol din po niya ang ating inward maturity. Habol niya kung paano mo tinatanggihan ang gossip sa office mo, kung paano kayo nagiging mabuting magulang, kung paano mo tinatanggap ang balita mula sa ospital, o kapag nalugi ang negosyo niyo. Ang habol po ng Panginoon ay ang response ng heart niyo po. Ito po ang habag ng Diyos na matyagan niyang sinasagip at tinutuwid, o di kaya sa GCF language natin, restoratively disciplines yung mga anak niya. Ito po ang karanasan ni Jonas ng habag ng Panginoon. Ngayon, mayroon din pong pananaw para sa atin in terms of missions tuwing pag-aaralan natin ang mga ibang nakatanggap ng habag ng Diyos sa kwento. So ito na po ang mga pagano kinahabagan ng Diyos. Naranasan din po ng mga pagano sa kwento ang habag ng Panginoon. Iniligtas ng Diyos ang mga Penisyanong mandaragat at ang mga taga-Nineveh. Sa mga mandaragat, mahalaga na binigyan natin ng pansin ang karakter nila kanina, pero mahalaga din po na bigyan natin ng pansin ang mga salita ni Jonah sa Jonah chapter 1.
Noong nagpadala si Yahweh ng bagyo sa verse 4, ang sabi po sa verse 5, then the mariners were afraid, and each cried out to his God. Pagkatapos si Jonas tanungin ng mga mandaragat, ang sabi naman sa verse 10 ay ano po? Then the men were exceedingly afraid and said to him, what is this that you have done? Tapos po, nung pumayapa na ang dagat, sinabi sa verse 16, then the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Alalahanin din po natin na ang mga Phoenician ay ang mga dalubhasang mandaragat noon. Kaya ganun po kalakas yung storm na ito. Ang makikita po natin sa relentless grace ng Diyos, ang takot ng mga mandaragat para sa bagyo ay naging takot in time para sa Diyos ng kalangitan. So yun po yung mga mandaragat. Sa mga taga-Ninive naman, sinabi ni Jonas sa Jonah chapter 4 na ang mensahe niya ng parusa na binilin sa kanya ng Diyos ay para maligtas sila. Matapos ni Jonas ipadala ang kanyang mensahe, naniwala ang mga tao. Ito po ang sabi ng Jonah chapter 3 verses 5 to 9. Basahin ko po. And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. The word reached the king of Nineveh, and he arose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he issued a proclamation and published through Nineveh, by the decree of the king and his nobles, let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Let them not feed or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and let them call out mightily to God. Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who knows? God may turn and relent and turn from his fierce anger so that we may not perish. Ito po yun. Ito po ang dakilang habag ng Diyos na tinatawag ang pinaka hindi karapat-dapat. Naway sila ay maniwala sa Kanya, magsisi sa kanilang kasamaan, at maligtas mula sa kaparusahan. Iniisip siguro ng iba sa atin, mga kapatid, kung ang Diyos ba ay nagbabago ng isip? Dahil tama naman na sinabi lamang ni Jonas, ang binilin sa kanya ni Yahweh, na sabihin niya sa Jonah chapter 3 verse 2, at ito po muli ay ang mensahe sa Jonas chapter 3 verse 4. Ito po ang sabi ni Yahweh na sabihin Jonas, yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. So, does God change His mind? Alam niyo po, ang Old Testament, sinasabi po niya na ang changing His mind, God relenting from His anger, ito po lamang ay ang perspektibo natin. Bakit po? Sinabi po sa Jeremiah chapter 18 verses 7 to 8. Sabi po ng Diyos, if at any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will pluck up and break down and destroy it, and if that nation concerning which I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I intended to do to it. Ito rin po ay harmonious, ay sinulat ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 to 4. Sinabi niya, this is good and it is pleasing in the sight of God our Savior, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. Ngayon po mga kapatid, alam na natin kung gaano katotoo ang mga salita ni Kristo. Behold, something greater than Jonah is here. Mga kapatid, kung kayo po ay nandito at hindi pa po kayo nananalig kay Hesus Kristo bilang ang anak ng Diyos at ang tagapagligtas nyo po, maaari dahil may brokenness po kayo, feeling nyo po hindi po kayo worthy,
Tanggap nyo na lang po yung destruction ninyo. Ito po yung sabi ng Panginoon. Ang sabi niya sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life." Kung kayo po iyon, ang gusto ko lang po sabihin, ang habag ng Diyos ay para po sa inyo. For our final thoughts po, bilang isang church family, naniniwala ako na hinahamon ng Diyos ang pag-unawa natin sa kanyang habag gamit ang aklat na ito. Magkakwento lang po muna ako. Mga kaibigan, nung binisita po naming magkakapatid ang mga magulang namin sa Dubai noong Pasko, kami po ay nag-desert safari. Alam niyo po yon? Ngayon, bukod sa sobrang bilis ng pagmamaneho ng aming 4x4 sa mga sand dune at sa sobrang init ng araw, I would say naman po na enjoy naman po kami. Enjoy naman po kami sa desert safari. Ngunit, kakaiba po yung naranasan ko, and this is about compassion. Dahil, nung umiikot po ako sa disyerto gamit ang aking dune buggy, yung motor po, mayroon pong babae sa harap ko na tumalsik at nadaganan po siya ng kanyang motor. Kaya naman po, huminto po ako. Tinakbuhan ko po siya. Grabe po, kawawa po siya. Tiyak po na may nabali siyang buto. Kaya po, ang ginawa ko po, kumaway po ako sa mga nag-organize sa kabila ng disyerto at sinabi ko po na may aksidente. Nung dumating na po yung shuttle, binuhat ko po siya, yung babae na iyon, papunta sa kotse at gamit po yung motor ko. Bumalik kami sa camp. Ang nais ko lang po naman gawin ay i-report sa mga organizer kung ano po yung nangyari. Dahil ako po yung nakapag-witness. Kaso, pagdating ko po doon, ang sama po ng tingin nila sa akin. Pinagalitan po ako ng mga organizer dahil sabi nila, ang dapat ko na lang daw ginawa ay iniwan ko na lang yung babae. At itinuloy ko na lang sana yung pagmamaneho ko sa disyerto dahil sayang daw yung binayad ko. Sa madaling salita, dapat pinili ko na lang na huwag magpakita ng habag sa kanya. Mga kapatid, ang habag na pumipili ay hindi habag mula sa ating tagapagligtas, no matter what the world says. Kaya naman po ang application natin, kapag tayo po this week ay bumalik na po sa mundo, do not be selective sa compassion niyo po. Ang pag-aaral natin ngayon, ukol sa konteksto at kabuuang kaganapan ng Jonas, ay pinapakita na ang Diyos natin ay malaya sa kung sino ang gusto niyang makatanggap ng kanyang biyaya. Ang sinasabi ng salita niya ay ang biyaya niya ay hindi lamang para sa Hudyo, hindi lamang para sa mga Hentil, para po sa lahat ng mga bansa. Ang biyaya niya ay para sa propeta at para sa pagano at para sa Pilipino. Kaya naman po mga kapatid, magsisi na po tayo sa mga panahon na sinubukan nating agawin mula sa Kanya ang Kanyang paghahari sa buhay natin. Dahil dinidikta natin sa Kanya na tayo lamang ang nararapat na makatanggap ng biyaya niya, ng habag niya. Dahil bahagi po ito ng sanctification natin. Habang tayo ay nagiging mas mahabagin bilang isang komunidad ng mananampalataya, tinutularin po natin si Hesukristo. Naniniwala po ako, mayroon pong version ng GCF na napakatulad kay Hesukristo na gusto ng Diyos na ilabas gamit ang pag-aaral natin sa aklat ni Jonas. Kaya naman po, sa pagwakas ng series natin in a few months' time, sana naman po, ang doktor na babalik sa ospital, ang guro na babalik sa silid-aralan, ang estudyante na babalik sa campus, ang ama at ang ina na babalik sa kanilang mga tahanan,
Sana po sila'y magkaroon ng habag para sa lahat ng mga taong nilagay ng Panginoon sa buhay nila. At sa paraan ng kagandahang loob ng Diyos para sa lahat. Mga kapatid, ibinigay ng Haring Diyos natin ang aklat ni Jonas upang malimutan natin ang mga dati nating inakala natin tungkol sa kanyang habag. At sa halip, ay tanggapin natin ang kaniyang walang humpay na biyaya para sa atin at para sa sanlibutan. Pagnilayan po natin na kung napakaraming nagawa ang Diyos sa pamamagitan ng disobedience ng isang tao, mas marami pa po siyang nagawa sa obedience ng isa pa, si Jesus Christ. Ano po kaya ang magagawa ng Panginoon natin sa buhay natin? Sino po ang kanyang kayang iligtas kung tayo lamang po ay sumunod sa kanyang pag-ibig? Mga kaibigan, ang habag niya ay para sa lahat. Tayo po ay tumayo. Allow me to give po yung benediction. Panginoon, I commit to you yung aking mga kapatid that Lord, as they return po sa kanilang mga pamilya, eskwelahan, workplaces, when they are met po, Panginoon, with challenges sa pagiging selective sa kanilang habag, I pray, Lord, that by the power of the Holy Spirit, give them the grace, Lord, to choose to love, to choose to show grace, to choose to show compassion to the whole world. Dahil, Panginoon, that is your compassion for us. I pray, Panginoon, that you bless them, protect them from the schemes of the enemy. Naway, Panginoon, your face would shine upon them and your presence would never leave them. Bless us, Panginoon. We commit them to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po.